ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Hello bro, hindi mo Hello, naririnig ba ako? Oh, naririnig ka bro, go ahead. Bro, go ahead bro, naririnig ka bro, go ahead. Malino ba si signal ko sa inyo? Parang sa boses mo sa akin, putol-putol eh. Okay naman. Sige, go ahead. Yan. Malakas na? Okay. Malino ba, okay na signal ko? Sige, go ahead bro, go ahead. Okay, handa na ba kayong makinig ng tapang aral na dala-dala bit ko? Ay hindi. Ang sa amin bro, makipagsubukan ka, wag kang mangaral sa amin, makipagsubukan kayo ng gusto namin. Oo na bro, dyan to, tanungin mo muna yan kung anong yung denomination o yung sekta niyan. Kasi sa tingin ko parang INC Ano ba? sa postura niya. INC to, INC to. Sige bro, makipagsubukan ka na lang bro. Go ahead bro. Ano ba siya? Tanungin mo muna bro dyan to kung ano siya. INC ka bro, INC? Bro, INC ka ba bro? Bro, dyan do, ano ba gusto nyong pag-usapan para magkasubukan tayo? Ikaw, kung anong gusto mong pag-usapan? Sabihin niya muna yung sekta niya. Wag. INC ka bro. Putol-putol bro, putol-putol. Bro, INC ka ba bro? INC ka? Balik, putol-putol eh. Papasukin mo na sa Zoom yan bro. Sige. Sa Zoom na lang. Sige. Bigyan kita ng Zoom link ha. Ating bigyan ng Zoom link to. Baka sakali papasok. Diba? Yan ang ano ko rito. Sige. Nagsend ako sa kanya ng Zoom link. Kay Gerald Cugnahan. Ito yung... Ayan, sige. Bro, may Zoom ka bro? May Zoom app ka? Wala? Hello. Bro, sorry. Okay na. Paputol-putol kasi lumalabas din ako eh. Bro, may Zoom app ka ba bro? Wala? Wala bro eh. Wala. Sige. INC ka ba bro? INC? Bro? INC ka ba? INC? Marami nakakilala sa akin ganyan bro. Hindi, sa'yo, be honest kasi ang ating pag-uusapan to is religious topic to. So, INC ka ba o hindi? INC ako. Okay, INC. Go ahead bro, anong gusto mo bro? Pag-usapan bro kasi... Sabi mo bro, video call siya bro. Pwede na rin makita yung mukha bro? Audio lang gamit niya bro eh, audio lang. Sige. Christology bro, bro dyan to, baka maganda kami. Sige, Christology. Sige bro, sige. Pwede ka magtanong kahit ano bro, patungkol sa ano bro, sa Christology, ganon. Sige pa. Bro Jared, may tanong ako. Okay lang ba? Sige. Naririnig mo siya bro Jared? Narinig naman bro. Kalarin ko lang, naririnig mo ba? Pati patay yung call niya eh. Mati na naman yung ulit yung call niya. Ulitin. Tayo ang tumawag. Sakali marinig. Baka sakaling marinig ang ating tanong. Hello. Naglulos connection ako bro. Malino. Labas ka sa kalsada bro. Para maano ka. Sige. Kaya lapit siya dun sa kapilya nila. Nakasartig na rin eh. Sige bro, ready naman. Sige. Anda ka. Sige. Wait lang, labas ako sa gilid. Sige, labas ka muna para malakas signal. Yan. Para Jared. Mukhang ikaw yung target niya. Ikaw yata target nito. Lagot ka may dyan, ibang brother. tumawag. Hello? Hello, good evening.
Barjando, maganda to. Maganda. Nag-call ended na naman. Maganda to bro. Gawin natin to every Monday ganito bro. Nakatuwa. Sige, payag ako. Basta nandyan kayo, di nyo ako iiwan. Okay lang yun. Every Monday. Ang daming nagagandahan bro sa comment section bro. Sabi maganda to, maganda to. Pag wala tayong mga talakayan, ganito tayo maganda. Yung invite natin sila. Ang tema namin, bro, dyan to, Christology, ano? Sige, maganda yan. Sige, Christology. Ako, moderator lang ako dito ha. Moderator with... If ever, pwede bakapan ko si ano kung sakali. Pwede mong bakapan si Jared. Di naman. Tulong-tulong tayo rito. Sana, maganda yan. Actually, lumabas pa daw siya. Ito na. Ayan. Hello? Ilaw. Signal ko, check. Okay. Go ahead, bro. Go ahead. May tanong ako kay Bro Jando. Okay lang ba? Ay, akala ko kay Jared. Kay Jared. Jared. Sige, go. Kay Jared, may tanong ako sa'yo. Una kong tanong. Ayun o. Tanong, si Kristo, kung dakilang Diyos na siya, bakit dala-dala pa ni Kristo ang kadakilaan ng Diyos sa Lucas 21:27 kung dakilang Diyos na siya? Sige. Wait lang muna ha. Atin mo nang basahin Lucas 21:27 para makaano si Brother Jared. 21 hanggang 29. Ano yan? Lucas? Ano yan bro? Lucas? Hello bro? Direct mo na lang bro sa Lucas. Yes bro. Lucas? Ano yun Lucas? Lucas 21, may talatang 29. 29. Okay, sabi ganito. Choppy ba ako? Choppy bro. Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. 24-29 pala. 24 hanggang 29. Lucas 24:29. Lucas 24:29. Pero pinigil nila siya at sinabi, dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya Lucas 24:29 pala. Sorry. Ito nga, Lucas 24:29. Pero pinigil nila siya at sinabi, dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama siya sa kanila. Wala naman dakila. Ito, gusto mo tanong mo bro? Hello bro? Saan na siya? Nawawala o namamatay-batay signal niya bro Jared? Alam niyo ba kung bakit bumabasa ako ng ibang translation? Kasi itong mga INC kasi minsan nakapokus ang dating Biblia pag binasa ito ng ibang sekta mag-iiba yung kanilang argumento. Kaya Brother John Ray, kung sakali mag-out muna ako Brother John Ray para magtimpla ako ng milk. Ikaw na muna mamagitan ha. Sige. Nawawala niya kung dakilang Diyos daw si Kristo bro, bakit dala-dala pa daw ang kadakilaan ng Ama? Kasi sumasa kanya ang Ama. Inamin niya na nga mismo yun. Ang tanong niya bro Jared, bakit dala-dala pa rin ni Panginoong Jesucristo ang kadakilaan? Ano yun? Kung dakila ang Ama, bakit dala-dala pa rin ni Kristo ang kadakilaan? Isa lang kasi ang dakila eh. Kasi sa kanya pumapatungkol yun eh. Katunayan, nasa 2:13 ng Tito, ang sabi, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ngayon, ang sasabihin na naman ng mga iglesia ni Manalo dyan, lalo na itong pumasok, dalawa kayong tinutukoy dyan na entity, mali. Parang ganito. Si Manalo ay pogi at bagong gupit. Ibig sabihin pala, iba na yung bagong gupit tsaka si Manalo. Siya pa rin yun. Dalawang katungkulan lang yung lumalapat kay Manalo na siya'y pogi at bagong gupit. Ganun rin si Kristo na 2:13 ng Tito na na siya'y dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dala-dala niya ba yun? Likas niya nga sa kalagayan niya yun eh. Katunayan, nung bumaba siya dito, ang sabi sa kanya ni Juan, sabi sa 5:20 ng unang Juan,
at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos. Hindi naman si Manalo anak ng Diyos, anak ng 844 ng 1 eh. At tayo binigyan ng pagkaunawa. Si Manalo hindi binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatwid bagay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Ito ang dakilang Diyos at tagapagligtas sa ibang salin. At ang nakalagay naman doon sa dating Biblia, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan at tunay na Diyos nakalapat kay Kristo yon. Bakit? Dahil yung buhay na walang hanggan na lumalapat dun sa pagiging tunay na Diyos na naparito, yun yung kasama ng Ame. 1:2 ng unang 1. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatototohanan sa inyo at aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa ating nahayag. Ibig sabihin, yung kasama pala ng Ama, yun ang buhay na walang hanggan. Sino yon? Yung naparito sa 5:20 ng unang 1. Si Manalo, nagkulong lang 3 araw na nagisugo. Hindi niya naintindihan yan eh. Bakit? Hindi siya binigyan ng pagkaunawa eh. Yung sulat ni Apostol sa 5:20 ng unang 1, pagkaunawa na ano? Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, bakit dalawang kadakilaan? Sumasa kanya rin kasi ang Ama. At bukod na sumasa kanya rin ang Ama, likas sa kalagayan niya yung pagiging Diyos. Katunayan, ang sabi sa Greek interlineal ng 1:8 ng Hebreo nakalagay, prosdeton hoin, ho tronos so ho theos. Ang nakalagay, ang iyong luklukan o Diyos ay pagpakailanman. Tanong, totoo ba yan? Tunay ba yan? Hindi naman nagsisinungaling ang Diyos gaya ng Diyos ng Iglesia ni Manalo. 1:2 ng Tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Kaya pag sinabi ng Diyos, tunay yon. Anong sabi niya dun sa anak niya? Sabi sa 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos o magpakailanman. Kailan? 1:1 ng 1 ng pasimula. Si Manalo, matanda pa yung iglesia niya sa Betching eh. O matanda pa yung Betching sa iglesia niya eh. Paano makakaunawa yung mga yan? Yan ang sagot ko sa iyo, kapatid. Galing. Okay, kay Natoy King naman, doon naman kay Natoy King, gusto niya pumasok, bro, Natoy King, nag-message ako sa Facebook mo, tinan mo doon sa message request mo, Brad Jando Alabado, replyan mo lang yun, baka kapasok ka. Tawagan kita pag nag-reply ka. Pero, Brother Jared, ang isa sa objection sila, Brother Jared, about sa pagiging dakila is, dakila ang Ama kay Kristo. So, paano magiging dakila si Kristo? Dakila ang Ama, isa na naman ang Diyos sa dakila. Paano siya magiging dakila? Paano siya magiging Diyos na dakila? Higit na dakila ang Ama kaysa kay Kristo. So, paano natin isasagutin niya, Brother Jared? Sa Juan ngayon, doon kasi sa punto na yun, hinubad kasi ni Kristo yung pagkapantay niya sa Diyos eh. Kaya mas dakila ang Ama kaysa sa Kanya. Basahin natin ng Filipos 2:5 hanggang 8. Mangagkaroon kayo ng inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagdan. Alin yung pagka-Diyos ba? Hindi niya naman hinubad yung pagka-Diyos niya. Ang hinubad niya, yung pagkapantay sa Diyos. Di pantay sila ng Diyos. Okay. Katunayan, iklinari pa yun doon sa 2:13 ng Tito eh. Na ano? Na ito, o Diyos at tagapagligtas o Diyos at dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Therefore, nakakapit sa kanya yun nung umakyat sa langit. Anong nasa langit pa siya? Hinubad niya yun nung nagkatawang tao siya. Paano? Nung nakitulad siya sa tao. Kaya nga sabi sa 2:5 hanggang 8 ng Pilipos, siya'y nagpakababa at hinubad ang kapagkapantay niya sa Diyos. Kaya ang sabi niya dun sa 14:20, tupukos dyan, the Father is greater than me. Tama. Pero nung nasa langit si Kristo, ang Ama mismo nag-clarify sa 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ibig sabihin, 10:30 ng 1, ako at ang Ama ay isa. Yan ang sagot ko, kapatid. Ito ang tanong, follow-up. Sinabi mo hinubad. Saan sinampay? Pambihira, wala namang sampayan sa langit. May mga ganyan nagtatanong, bro, na saan sinampay? Kasi hinubad, saan sinampay? Ganyan talaga tanong talaga, totoo yan. Grabe naman sila mag-isip. Ganito, Brother Jared, sabi mo, hinubad ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Dahil hinubad, halimbawa, magubad ako ng damit. Yun bang dinumad ko na damit
natanggal sa akin o nanatili sa akin? Categorical question. Natanggal yon, pero walang sampayan sa langit. Wala tayong Okay, mababasa wala noon na tayong sinabi ni Kristo, Dahil "Uy, tinanggal." sasampay ko pa sa sampayan kay Lord." Hindi. Next Ito. question. Next question. Dahil tinanggal, nawala na yung damit sa akin. So, wala na akong damit. So, in same manner, dahil hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, hindi na siya Diyos. Ito. Magkaiba kasi yung pagkapantay sa Diyos kesa sa pagka-Diyos. Ang hinubad ni Kristo, yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Katunayan, Apostle Thomas clarify in 20:28 of Book of John, Lord o God. Ayun ang sabi niya kay Kristo Panginoon ko, Diyos ko. To clarify na ang hinubad ni Kristo, yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Katunayan, doon na mismo sa 5:20 ng unang 1, yung naparito, ito, hindi naman sinabi doon. Brother, Paano mo? Brother Jendre. Yes, bro. Brother Jendre. Oh. May tanong dito maganda Muslim, Islam, sabi niya kung iisa sila, bakit hindi alam ni Jesus ang oras ng paghuhukom? Ayan, bali dyan bakit hindi alam ni Jesus ang oras ng paghuhukom? Kung Diyos siya, sabi kasi sa banal na kasulatan ang Diyos ay alam ang lahat. God is all-knowing. Kung Diyos si Jesus, ba't di niya nalaman ang oras? Bali dyan Brother Jendre, kayo na muna balo to, Brother Jendre. Wait lang sige bro. Sige. Ngayon, ang sabi ng Muslim, kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang oras? Ngayon, yung pumapatungkol dun sa talata na yun, yung subject of the sentence doon, yung Ama, hindi naman si Kristo. Malaki ang kinaibahan ng Ama kay Kristo dahil ang Ama walang paralogy. Unang-una, si Kristo may paralogy. Sa Greek, ang ibig sabihin mali ka kasi kung babasahin natin, brother, sa 13:32 ng Mark, hindi ang Ama pinatungkulan dyan, ang anak. Basahin natin, brother, Sabi dito, brother, Sige. Basahin natin, brother, Ito nakasulat, Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, hindi ang Ama, brother, Kundi ang Ama lang. Ang Ama lang ang nakakaalam sa lahat ng oras. Bakit? Sabi mo, Diyos si Kristo. Sabi dito, siya na anak ng Diyos, hindi nakakaalam sa oras. Paano mo masabing Diyos sa hindi nga niya alam ang oras Hindi ang Ama binabanggit dyan. Oo. Tama dyan, tama. Dahil yung subject of the sentence dyan, magkaiba ka. Ito unang-una, iba naman si Kristo sa Ama. Kaya nga may anak at Ama. Alam nga naman yung Ama mo, ikaw rin yung Ama mo. Iba si Kristo sa Ama. At ang Ama, walang paralogy. Si Kristo, may paralogy. Ngayon, ang konklusyon ng mga iglesia ni Manalo, pag sinabing Diyos, lahat ng katangian ng Diyos, nakalakip na dun sa mismong Diyos. Kumbaga, pag ako lumangoy para sa mga iglesia ni Manalo, isda na rin ako. Mali. Hindi porket lumangoy ako, ay isda na ako. Ngayon, ang konklusyon ng iglesia ni Manalo at mga Muslim, kung Diyos si Kristo, bakit hindi niya alam ang oras? Ito ang iba kasi si Kristo sa Ama. At unang-una, in 14:28 to Book of John, the Father is greater than me. And the Father have no paralogy, and our Lord Jesus Christ have a paralogy. Pangalawa, iba si Kristo ulit sa Ama. Bakit? Si Kristo nasa kanan ng Diyos 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, puka sa aking kanan. Ibig sabihin, iba yung isang Panginoon sa gitna, iba rin yung Panginoon sa kanan. Bakit? Dahil yung isang Panginoon na nasa gitna na mas dakila kay Kristo, alam niya yung mangyayari. Si Kristo, hindi ko alam mangyayari. Bakit? Wala ka nang pakialam doon. Iglesia ni Manalo ka. Yan ang sagot ko. Pero hindi mo nasagot ang tanong, kapatid, na hindi alam niya ang oras. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Kasi sa Bible, ang Diyos alam ang lahat. Hindi niya nalaman ang oras, kaya hindi siya Diyos. Kahit ano pang explanation mo dyan, hindi mo kami mapapaniwala na Diyos siya kasi hindi nga niya nalaman ang oras. Paano siya magiging Diyos? Ayun kasi nandun na mismo sa context ng 14:28 to Book of John, the Father is greater than me. Ibig sabihin, pag sinabing the Father is greater than me, may alam ang Ama na hindi alam ni Kristo. Bakit? Anak niya nga yun Bas dakila nga siya dun sa Ama Pero sa kaluwalhatian, pantay sila dahil mismo ang Ama nagsabi sa 1:8 ng Hebreo, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Nagkatunayan, ang Ama na mismo nagpaupo kay Kristo to honor na si Kristo talaga ay Diyos sa 111 ng awit. Ngayon, ang pangangatira nila, sige. Ibig mong sabihin pala, iba si Kristo sa Ama. So, mayroon palang pagkakaiba ang Diyos.
Parang mali yata. Kasi sa Bible kasi, Eto. ang Diyos ay walang Bro, John Ray, may tanong dito from Romeo Tutupan. Oh, sige. Sabi niya, sino ang nagdebate, si John Ray at si Jared? Hindi, inaano namin yung yung question ng mga pinapasagot namin kay Jared. Ito yung mga questioning ng mga protestante at mga Muslim. Hinasa ko si Jared sa paano niya sagutin. So itong pagko-question ko hindi sa akin ito yung sa question ng mga protestante na mga kapatid, para hindi lang para si Jared ang masanay, pati kayo. So pakinggan nyo paano si Jared sumagot at paano yung mga objections para matuto kayo. Well, ang direct na sagot kung bakit hindi alam ni Kristo ang oras, dahil dalawa ang kanyang kalikasan. Sa kanyang kalikasan pagkatao abay naturalmente hindi niya malaman kasi limited ang kanyang nature as man. Finite siya sa kanyang pagkatao. Pero sa kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Actually, kung babasahin mo ang Gawa 1:7, ito ang sinabi ni Panginoong Jesucristo, no? 6:7. Umpisahan natin sa 6. Okay. Ang sabi ng mga apostol, tinanong nga siya nila nang nangakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? So tinanong ng mga apostol about sa kaharian ng Israel kung ibabalik ba ni Panginoong Jesucristo. Ano ang sagot ni Kristo? Pakinggan niyo ang sagot ni Kristo, ha? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Nakuha niyo yung punto ni Panginoong Jesucristo, hindi ukol sa inyo. Bakit hindi niya sinali ang kanyang sarili na hindi maalaman ang pagkaalam ng mga panahon? Bakit hindi niya sinabi na hindi ukol sa atin? Bakit sa inyo lang? Nagpapatunay yan na sa kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Bakit? Kolosas 2:3, si Kristo ang tinataguan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Basahin natin ang Kolosas 2:3. Sa kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Sa kanyang pagkatao, hindi. No? Kaya nga doon sa Gawa 1:7, sinabi niya sa mga alagad, hindi para sa inyo ang pagkaalam ng panahon. Hindi niya sinali ang kanyang sarili. Hindi niya sinali ang kanyang sarili. Bro John Ray, may tanong dito, Bro John Ray. Wait lang, Brother John, basahin mo natin ang Kolosas 2:3. Sa kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Kolosas 2:3. Basahin natin ang Kolosas 2:3. Para malaman nyo, mga kapatid, paano i-counter yung tanong na hindi alam ni Kristo ang panahon. Alam niya sa kanyang pagka-Diyos. Sa kanyang pagkatao, hindi. Dual nature siya. Christ is a unique person. Paano siya naging unique? Dahil meron siyang pagkatao at kalikasang pagkatao at kalikasang pagka-Diyos. Sa kanyang pagkatao, natural. Hindi niya malalaman kasi ang kanyang pagkatao is limited. Pero ang kanyang pagka-Diyos, alam niya ang lahat. Okay, Kolosas 2:3. Basahin natin. Wait. Kolosas 2:3, basahin natin. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkakaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Kristo. Sino si Kristo, Brother Jared? Sino si Kristo? Siya ang hiwaga ng Diyos na siyang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at karunungan at ng kaalaman. Kung siya ang kinatataguan ng kayamanan, karunungan at ng kaalaman, paano hindi niya malalaman ang lahat? Kaya, sa kanyang pagkatao yun, no? Yung sinabi sa Marcos 13:32 at sa Mateo 24:36, tinutungkulan yun sa kanyang pagkatao. Sa kanyang pagkatao, limited. No? Sa kanyang pagkatao, nagbabago. Kaya nga sa Lucas 2:52, ang karunungan ni Kristo ay nagdi-develop. O kung Diyos siya, bakit nag-develop ang kanyang karunungan? Hindi ang kanyang karunungan pagka-Diyos ang develop, ang kanyang karunungan sa pagkatao nagdi-develop. Pero sa kanyang pagka-Diyos, siya ang kinatataguan ng kayamanan, karunungan, at kaalaman. Arjando, ano yung tanong? Ito, may tanong dito, no? Sabi dito ni Gerald Cugnahan, tanong ko, Bro Jando, ang ganap na Diyos, Santiago 1:13, hindi tinutukso ng kahit sino. Uy! Tignan natin ha, Santiago 1:13. Santiago 1:13. Ano sabi dito? Santiago 1:13, ito sabi.
huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso. Ako'y tinutukso ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Tama naman yun, bro. Ang Diyos ay hindi matutukso. Wala namang sinabi to na ang Diyos ay hindi tinutukso. Mali ka talaga. Mali. Sabi niya kasi, tanong ko bro Jando, ang ganap na Diyos, Santiago 1:13, hindi tinutukso. Mali ka. Ang sabi dito, hindi matutukso. Eh si Kristo ba natukso? Hindi naman siya natukso ah. Palpak. Sabi niya, sa tanong, si Kristo sa Lucas 4:13, pagkatapos tuksohin ni Kristo, si Kristo ng Diablo ay umalis sa Satanas. Sa makatuwid, hindi Diyos si Kristo kasi tinukso ng Diablo. Mali. Doon pa lang sa sensya ka na kugnahan, doon pa lang sa unang linya mo, palpak na. Kaya ang tanong mo, palpak na. Dito sa pangalawa niyang chat na lang. Kala ko nakabalik yung may pasas. Yung ANC na kay Jared, wala. Ay, eto na, nagchat na lang siya. Di siya tumatawag na. Chat na lang, naging keyboard warrior. Nang nalaman niya na si Jared ang haharap, biglang naging keyboard warrior. Sayang naman, sayang. Eto siya, Bro Jando, yayain ko si Jared ng... Bro Jando, yayain ko si Jared ng debate, Christology topic. Tutunayan ko si Kristo kailanman hindi. Yung term na hindi, negative yun. Hindi pwede affirmative to. So, mangyayari hindi naging tunay na Diyos para makarinig yan si Jared ang tamang aral ng Biblia. Okay, si Jared, dati itong INC. Kaya yung natutunan mo sa INC, alam na ni Jared yan. Dati itong... Ang mga babasahin yan, bro, Jando. Sabi ni Brother Jared sa debate niya kay Butlay, Hoy, dati akong Bible alone, kaya alam ko yung karakas ninyo. Ang babasahin niya ni ni Gerald. Ang babasahin niya yung 8:40 ng 1, 17:3 ng 1, 1:1, at iti-twist niya yan sa iba-ibang salin. Ayan ang mga binabasa nila eh. Tapos yung 2:4, at saka yung sa unang Korinto, sapagkat may isang Diyos ang Ama. Tama naman yun. Tama yun. Yung kukuti lang ni Manale yung sige, saan ba tayo? Sa Russia TV, bro, yung INC? Sabi niya, bago kayo makipagdiskusyon, pakita nyo muna kung meron kayong basbas ng sentral. Dahil alam ko kayo, hindi kayo manggagawa. Wala kayong tungkulin dyan, lalo ka na Gerald. Pangaas ka talaga sa subo mo. Bawal sa kanila. Hindi pala sila basbas pala. Bawal sa kanila. Pero ginagawa nila. Tama. Kasi ang may karapatan lang makipagdebate sa INC, sila Parba at yung mga lay minister nila sa Sentral. Kaya ang sinasabi nila bago makipagdebate, sumulat sa Sentral. Kaya yang sila Gerald, pasaway kay Manalo yan. Baka madagukan ka ni Kaedo. Kaya hindi napapakita ng mukha. Mga suwail pala ito. Kaya hindi napapakita ng mukha ng gando para hindi maano. Kaya pala video call, walang mukha kasi suwail pala to. Okay, so, Gerald Kugnahan, saka ka na lang maghamon kay Jared kung may basbas ka na ng sentral na pwede ka makipagdebate. Kasi unang-una, yung tanong mo pa lang yung palang message mo sa Santiago 1:13, mali na. Yung tema mo, mali pa rin. Ano yung tema niya? Patutunayan ko, si Kristo kailanman hindi naging negative yan, hindi. Kung may affirmative dyan, dapat si Jared patutunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos. Sabi, pag siya ay tunay na Diyos, huwag ka tatakbo sa pagkatao. Pag ang usap, tunay na Diyos, hindi tatakbo sa pagkatao kasi wala namang debate sa pagkatao eh. Diba? Yung tema mo mali. Negative to. Hindi to pwede. Wala ka palang alam sa temahan eh.
ano bro, kahit mga manggagawa nilang nagtutuktrina sa mga lokal-lokal, walang karapatan makipagdebate. Itong tao na ito, hindi na manggagawa, wala pang tungkulin, ang lakas ng loob pumunta sa punto por punto at makipagdebate. Magpapirma ka muna kay Kaedong, baka dagukan ka at baka matiwalag ka. Kilala ko ang mga manggagawa ninyo. Baka isang sumbong ko lang sa'yo, Gerald, nako. Nako, wala ka, lugi ka kay ano. Kasi dating INC to si ano kaya wala ka masabi sa kanyang tunay na aral kasi iniwan kayo niya, nakita niya ang maling aral ninyo. Hindi mo sabihan na tamang aral. Dyan doon ni Titus 11.3, Mateo 24.36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit na ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lang. Patanggal nyo na to, grabe yung ikot. Kapatid, sinagot na yan. Dapat unawain mo yung sagot. Huwag yung sarili mong nasa ang gusto mong marinig. Sinagot na namin yan. No, ayan, sa mga ano, move on na kayo. No, okay, so wala na makipag ano kay Jared. Naramdaman nila yung gupit ni Jared. Saan pangalan nito? Ay, meron ako tawagan dito, ano? Titus 1:13, pasok ka dito at debate mo si Jared sa topic na yan, no? Inaanyayahan ka namin na pumasok ka dito sa Zoom. Okay, sabi Gerald Cugna, meron pala dito ano tinatin ito sa ibang mga messenger. Yan natin ito sa pasok kayo, pasok. May ibang tawagan natin. Baka sakali may gustong itanong, yung ibang mga calls na hindi natin napagbigyan ng pagkakataon natin try tawagan. Baka sakali. Yun lang ha. Brother Jared, sabi dito ni Rolly Adike, kaya pala lumipat si Jared dyan sa Katoliko kasi marami siya kakampi. Hihihi. Yan ba ang reason, bro, Jared, kaya ka lumipat sa Katoliko? Hello bro. Good evening. Hello bro. Ipalong, sige. Tuloy ba na dyan, Ray? Yun nga, may banat kay Brother Jared dito. Brother Jared, sagutin mo nga to. Sabi ni Rolly Adige, kaya pala lumipat si Jared sa Katoliko kasi marami siya kakampi. Hihihi. Totoo ba ito, Brother Jared? Unang-una, yung pagkakampi-kampi, bawal ng Biblia yan. Ba't ko naman gagawin yung paparatang mo sa akin? Ikaw naman kontra ka pala ni Apostol Pablo. 5:19 ng Galacia. Sapagkat hayag ang gawa ng laman sa demonyo yan. Sa makatwid ay ang mga ito. Pangangalo niya, pakikiapid karumihan, pagtatalo paninibugo, pagkakampi-kampi. Ngayon, kung yun lang naman pala ang basihan, ba't pa ako lilipat? Ang dami-dami kong kakampi sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako nga nag-uutos sa kanila eh. Ako nga nag-uutos sa kanila eh. Alam mo ba ilan na kami? 3 lokal kami. Marami akong kakampi doon. Kung yun lang ang dahilan, ba't pa ako lilipat? Napakadami ko kakampi doon. Hindi yun. Dahil ako ang hinahanap ko katotohanan. At ang sabi ni Apostolo Pablo sa 12:9 ng Roma, makisanib kayo. Hello, Kadasig. Hello bro. Hello. Ikaw bro, gusto mo magipagsubukan bro? Talakayan natin ngayon. Magtanong ako isang tanong bro. Sige, nandyan si Jared, nandyan si John Ray. Sige, anong tanong mo bro? Si Pedro yung tanong ko bro. Pedro, sige, go ahead Pedro. Kasi unang pope ninyo si Pedro. So sa anong paraan na naging unang pope siya na hindi naman nasulat sa Biblia? Okay. Ang sagot diyan bro, kasi siya ang first bishop of Rome. Yan ang sagot. Siya ang first bishop of Rome. May babasa ba tayo bro na sa Biblia? Hindi sa referensya? Ang Biblia, meron din sa Biblia. Sa Bible ba unawaan natin, kapatid? Maunawaan sa Bible, hindi siya verbatim, maunawaan lang. Natin. So paunawaan natin sa iyo kasi bakit siya... Sige, ikaw sagot ba ni John Ray? Na si Apostol Pedro ang first bishop of Rome. Yes, no, kasi
First Bishop of Rome kasi siya, according sa history kasi yung sinabi ni Brother John Doe. Pero sa Bible kasi, siya talagang una, kapatid, no? Kasi sa Mateo 16:18, kapatid, malinaw naman sino ang binigyan ni Panginoong Jesucristo dito ng susi, di ba? Basahin ko muna, tapos itanong ko sa iyo, ha? O, sabi dito, sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng mga Hades ay hindi makakasipagpanaig sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa at tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Question, kapatid, sino itong kausap ni Panginoong Jesucristo na binigyan niya ng susi? Si Pedro yan, bro, pero ang tanong ko kasi, yung connection ninyo ba bilang isang Roman Catholic, bro? Yes. Yun kasi yung tanong ko. Yes. I-connect natin yan, bro. I-connect natin yan. Kasi hindi nyo mauunawaan kung didirekta na lang kaming sasagot ng ganyan tapos walang ground. Okay? Ipapaunawa lang namin. Hindi. Okay. Kasi gusto mo direktuhin ko yung sagot mo. Ay, gusto mo na direktuhin ko na lang yung sagot. Bakit si Apostle Peter ang first Bishop of Rome? Bakit siya ang first Bishop of Rome? May mabasa ba tayo sa Biblia? Yun kasi yung ano ko, kasi alam niyo naman na yung itong yes, bro, kasi pagkakalam namin. Okay, biblical idadaan ko sa tanong para madali mong maunawaan. Sasangayon ka ba na ang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia ay mga kaobispuhan? 20:28. 20:28 ng gawa. Okay? Idadaan ko sa tanong nga para madaling maunawaan. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sangayon ka ba na ang iglesia itinagubilin sa mga obispo? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sino nagsabi niyan, bro? Ayan dito, nasa gawa 20:28, sinabi ni Apostol na Pablo to. No? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpili sa kanila na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sangayon ka ba dito na ang mga obispo, kaobispuan, pinili ng Espiritu Santo upang magpakain sa iglesia? Okay. Ang sinabi mo kasi dyan, ang sabi dyan si Pablo. So, si ang gusto ko lang malaman. Hindi, mamakinig ka sa tanong. Ang nagsabi dito si Pablo na ang iglesia ay iniwan sa mga obispo na ang nagpili ay Espiritu Santo. Sangayon ka ba dyan na obispo ang namamahala sa iglesia? So, wala kong ano dyan, bro. Wala. Okay, hindi ako sangayon, pero hindi rin ako. Yes, maraming salamat. Sangayon ka ngayon. Kasali, ang iglesia pala iniwan sa mga obispo. So, sangayon ka na sa yung 12 apostol, mga kaobispuhan nyo na pinili ni Panginoong Jesucristo. Tika lang bro. Ano yan? Tatanggapin ko yan, pero sasangayon ko yan, pero hindi ko yan tatanggapin. Okay lang. Basta kay sumangayon ka. Ang importante sumangayon ka. Pero wait lang ha. Klaruhin ko lang ha. Ito bang gawa 20:28 tutol ka dito, Jerwin? Kaya nga. Sabi ko na, tutol ka? kasi sabi ko, tinatanggap ko yan na sinabi niya ni Pablo, pero hindi isa ngayon kasi, sa pagkakalam ko, walang ganun na ginawa dyan. Bakit walang ganun? Isabi sa 1:20 kapatid, sa 1:20, babasahin ko sa King James version, 1:20 ng gawa, magpapatuloy yan kasi may papalit sa kanilang katungkulan. 1:20, ganito ang nakasulat. For it is written in the book of Psalms, let his habitations be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. May magti-take over ng bishopric. Katungkulan ng obispo, may magti-take over. Sabihin mong wala na ngayon. May magti-take over sa kanila katungkulan kasi nga mamamatay ang bawat isa sa kanila. So, hanggang ngayon pa rin yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, unang Timoteo 3:1 hanggang 3, mga kaobispuhan nga inano niya rito kinumusta yan For it is written, this is a true saying. Sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of bishop, he desired a good work. Mga obispo yang ang addressee ni Apostol na Pablo kasi yan ang pinili ng Banal na Espiritu Santo. Anong ibig mong sabihin
Wala ng obispo ngayon. Saan mo nabasa wala ng obispo ngayon? Yan nga ang pinili ng Espiritu Santo eh. Di ba? Okay bro, ito kasi yung tanong ko. So bro, ang topic nito bro, tanong mo. hindi yung mga obispo. Ang tanong ko kasi kang Pedro. Kaya nga, ini-specific ko kang Pedro na bakit naging first pope niyo si Pedro? Yun, bakit? Saan, Kasi, sa anong paraan, anong taon? Kaya, nung pinili siya ni Kristo, kasi hindi ka kasi ito tumatanggap ng outside of the Bible. Kaya nga, pinapaunawa ko siya sa Bible. Ako na lang papaliwanag, Brother John Ray. Mamaya lang, Brother John, kasi Bible ang gusto niya. Ayaw niya ng other sources. Kaya pinapaliwanag ko sa iyo through Bible. Okay? Kasi kung gagamit kami ng other reference, hindi ka man tatanggap. Sa ayaw at sa hindi mo, bro, malinaw sa Bible, ang mga obispo ang pinili. At sa 12 apostol, bro, si Pedro ang una. Basahin ko sa iyo, si Pedro ang una. Mateo 10:2, Mateo 10:2 na lang, para isang basahan. Si Pedro ang una sa 12. Okay, basahin ko 10:2 ng Mateo. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay, si Simon na tinatawag na Pedro. Sa 12, siya ang una. Paano mong sabing hindi siya ang una? Siya nga ang una sa 12. Nakuha mo? At sa Mateo 16:18, kapatid, napakalinaw ang binigyan ng susi si Pedro. Sa Jewish culture, kasi mga Hudiyo sila, wait lang bro sa Jewish culture, kasi mga Hudiyo sila, ang binigyan ng susi, siya lang ang tatawaging ama. Kaya nga siya ang Pope, Papa, Father. Isaiah 22:21-22, ang binigyan ng susi na tawaging ama, basahin natin. Isaiah 22:21-22. Kaya siya ang ama ng mananampalatayang Katoliko. Siya ang Papa, ang first Pope. Siya ang pinakauna. Mateo 10:2. O sa Isaiah, kasi kung tatanggap ka lang ng tradisyon o ng history, hindi na kami mahirapan mag-explain sa'yo, pero gusto mo Bible lang, yan ang tanong mo, kaya pinapaunawa namin sa'yo biblically. No? Isaiah 22:21-22, ano ang katungkulan ng isang mabigyan ng susi? Ito, basahin natin. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamikis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ng Huda. Bakit magiging ama ang pinili? Sa 22, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanya, sa kanyang balikat, at siya ay magbubukas at walang magsasara, at siya ay magsasara at walang mabubukas. Nakuha mo yung parallelism? 'Di ba ang siya lang makapagbubukas at makapagsasara, yun yung binigyan ng susi. Actually, kung babasahin natin to sa magandang balita Biblia, mas malinaw to sa magandang balita Biblia kasi may susi talaga. Balikan ko sa 21. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. Di ba si Pedro binigyan ng susi ng sangbahayan ni David? Kaya siya ang ama, siya ang first pope. Ano bang ibig sabihin ng pope? Papa, Father. Kaya siya ang pinakauna sa lahat ng obispo. Mateo 10:2, sa lahat ng pinili ni Kristo ng mga apostol, sino ang una? Si Pedro. Siya ang una sa 12. Kaya nga sa account ng mga apostol, kapatid, palaging si Pedro ang una. Siya ang unang kumausap kay Bro Jerwin. Yes. Berjando. Bro Jerwin. Oh, bro. Tanggap mo ba na si Apostol Pedro ay obispo o hindi mo tanggap? Walang problema yan, bro, kasi ang ano kasi dito, ang topic kasi yung point ko ba. Yun nga, hindi ko pinipilit na maging yung pope ba. Hindi ko pinipilit na may pope o wala, kasi yun kasi yung paniniwala ninyo. Ang point kasi dito, bro, paano natin masasabi na siya naging yan na nga bro. Dahil sa pagtanggap sa pagbibigay ni Jesus Christ kanya, hindi naman siya Roman Catholic. Bro, yun ang point ko. Ayun na nga, wait lang Tanggap mo ba na si Apostol Pedro ay bishop? Yes or no? Walang problema lang yan lagi, bro. Walang problema yan kung ano ba. Hindi. Ano muna, bro? Bro, wait lang. Tika lang, bro. Wait lang, ano yung muna natin? Wait lang, bro, para makuha natin yung point kasi naintindihan ko naman yung ano mo eh.
is tanggap mo ba na si Peter, Apostle Peter ay bishop? Yes or no? Okay. Tanggap ko yan bro kung Okay. anong may meron dyan Next, sa nakalagay. next. Ito yung... Next. Bro, tika lang bro. Ako yung magtanong bro. Ay, yun na nga is clarification to oh. kasi tumututo ka sa mga sagot eh. Clarification to, no? Tanggap mo na si Peter, Apostle Peter ay bishop, okay na tayo doon. Tanggap mo ba na si Apostle Peter nakarating sa Roma? Tika lang bro. Hindi, walang problema lang ito. Ito ba ako yung magtanong tapos kayo ang magsagot. Yun na nga bro. Alam ko. Tika lang bro. Bro, alam ko bro kasi bro. Hindi yan kasi yung bro, yung drive ng tanong ko. Bro, wait lang nga. Bro, ang tanong mo kasi bro, paano namin nasabi na si Apostle Peter ang first bishop of Rome o first pope? Kasi yung pope kasi ayon sa encyclopedia, the popular title of the bishop of Rome. Ang pope is the popular title of the bishop of Rome. Therefore, kung si Peter ang first pope, siya ang first bishop of Rome. Tanggap mo na si Peter ay bishop. Tanggap mo rin ba nakarating siya sa Roma? Yes or no? Hindi yan kasi ang yung bro, yung Hindi. Ang tanong mo kasi, dumaan yung tanong ko bro. ang tanong mo, Ganito kasi yung bro, tika lang, bigyan mo naman ako ng kahit kunting lang oras para magsalita. Ganito kasi yun. Kung may pope man or may obispo man, kung ano may meron ang nasa kanya, wala tayong problema dyan. Ang problema natin ngayon sa inyo, kasi pilit niyong ginagamit yung verse na si Pedro yung binigyan ng Yahweh. Wala tayong problema niyan. Pero sa pagbigay ni Jesus Christ yan bro, gusto ko na iklaro, hindi siya Roman Catholic sa time na yan. ay Saan mo mali. nabasa na hindi siya Roman Catholic, bro? Saan mo Bro, nabasa? Sige nga, bigay mo sa akin. Hindi, Kung ikaw ang mababasa nagsabi tayo na hindi siya Roman Catholic. Ikaw ang nagsabi na hindi siya Roman Catholic. Saan mo nabasa na hindi siya Roman Catholic? Yes, sinabi ko yan bro kasi you are claiming that the Peter is Roman Catholic. Bro, RCC. Mayroon ka bang evidence na hindi siya Roman Catholic? Anong ebidensya mo na hindi siya Roman Catholic? Okay, kasi sa pagsabi ni Jesus Christ yan, hindi siya Catholic bro. Di, wag mo akong explainan. Hindi namin kinakailangan ng explanation mo. Ang ebidensya mo nasaan? Kaya nga. Nasaan ang ebidensya mo? Wag yung explanation mo. bro, Kaya nga, ang tanong ko bro, sagutin ninyo. Bro, ang hinahanap ko claim nyo kasi si Peter. Sige. Si Peter yung yung claim nyo ba? First, Sige, makinig ka bro yun ang ha. tanong ko. Bro, makinig ka bro ha. Sasagot ako ha. Pakinggan mo mabuti ha. Sige bro. At sana ang next question mo is batay sa sinabi ko, okay? Ganito yan. Yung iglesia ng Diyos sa Biblia, pagdating sa Antioquia, si Apostle Peter ang... Hindi siya naniniwala ng history. Wala tayong pagkakalang siya naniniwala ng history kasi yung kanilang mismong Brother John Ray, yung kanilang aklat na Acts of the Apostles, history to eh. MCGI ba to? Hindi, SDA yan. SDA? Sige. Sabi sa kanilang libro Acts of the Apostles ganito, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome. Yan. Where his imprisonment. Aklat nyo na yan. Ito, history to. Aklat to. SDA na libro to ha. In the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome, where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero. Sabihin, naniniwala sila na si Apostle Peter bilanggo ni Emperador Nero. Wala sa Bible yan. Kaya wag mo kaming limitahan sa fallacy of false dilemma yan eh. Yung paglilimita, fallacy of false dilemma yan. Correct. Inyong libro umaamin si Peter. Bro, wait lang. Sasagot ako. Wait lang, sumasagot ako. Gusto mo ng paliwanag di ba? Wag mong kontrolin. Ito ha? Brother Jando, vision daw yan. Ikaw yun ang sumulat yan. Paano naging vision pa yan? Hindi vision to. History to. Kaya nga. Ibig sabihin, impreso siya dyan. Napreso siya ba? Nakulong siya. Sige, saan? Bro. Hindi dapat siya makulong. Bro, saan sa Bible mababasa na bilanggo siya ni Emperador Nero?
Kaya nga, sabihin ko sa inyo, kayo ang magsagot sa tanong Hindi, ko. Kasi yung tanong ko yun kasi, nga. Ano ba yung, Yung nga. Marijando, ano yung pinakatanong niya? Sige, ano pinakatanong mo kapatid? Yun na nga, bakit natin nasabi niya si Apostle Peter ang ating first pope? Oh, sige, Yun ang sagutin- kanyang pinakatanong. sagutin natin sa- So, eto, sasagutin ko ha. Ako mabibigay ng kumpletong sagot sa iyo. Jerwin ha. Kaya wag ka munang maingay diyan. Kasi yung libro ninyo mismo inaamin gumagamit ng history. Kaya wala kang karapatang pagbawalan ako gagamit ng history. Eto. Sabi dito kasi, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome. So sabihin, si Apostle Pedro na talagang nakapunta talaga sa Roma. Yung sinabi ni John de la Peña sa debate doon sa Cagayan sa Davao, na dito nakarating sa Roma, mali yun. Ang opisyal na katuruan ng Seventh-day Adventist, si Apostle Peter talagang nakapunta sa Roma. Where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero about the time of Paul's final arrest. Thus, the two veteran apostles who for many years had been widely separated in their labors were to bear their last witness for Christ in the world's metropolis, and upon its soul to shed their blood as the seed of a vast harvest of saints and martyr. So si Apostol Pedro, inaamin dito, isa sa mga santo. Ito na ngayon, balik tayo sa Bible. Okay? Sa Bible naman, yung iglesia nakarating yun sa Antioquia. And the first bishop of Antioch was the Apostle Peter. At ipakita na si Apostle Peter ang first bishop of Antioch. Hindi mo ko pwedeng limitahan sa history kasi gumagamit kayo ng history. No, ating puntahan na, sino ba ang first bishop of Antioch? Eto. Sabi dito sa isang aklat na The Rise of Christianity by Pelbayones. Saan mo yan? Ating ilabas to. Yung aklat na yun ni Pelbayones na ito. The Rise of Christianity. At ipakita sa screen. Sabi ganito. Yan sabi dito is this resulted but a persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine. This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Sa madaling salita, Saint Peter is the first bishop of Antioch. Ngayon, second bishop of Antioch, etong si Evodius. The third bishop of Antioch, si Bishop Ignatius. Si Bishop Ignatius naman ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Yan. Ating ipakita naman yung tungkol kay Bishop Ignatius na siya yung nagbigay ng pangalang Catholic. Eto, mayroon siyang reason na ba't siya nagsabi ng Catholic na hindi pwedeng angkinin ng ibang sekta. Eto, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. So itong third bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, siya yung nagbigay ng pangalang Katoliko to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Kaya yung mga iglesia dyan, gaya ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, nag-aangking Katoliko rin, wala naman silang union with the see or diocese of Rome, peke yun. Hindi sila matatawag na Catholic Church. Kasi ang nagbigay ng pangalang Catholic Church, binigay niya ang pangalang yun to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Ngayon, kung wala kang connection sa diocese of Rome, hindi ka matatawag na Katoliko. Ngayon, pagdating sa taong 1054, nagkaroon ng split. Yan ha? 1054,
yung Eastern nagtayo ng Greek Orthodox. Yung Western na natili sa pangalang Katoliko. Nanatili sa pangalang Katoliko. Nung 1521, pinasok ni Magellan ng Pilipinas, Katoliko pa rin ang pangalan ng Catholic Church pa rin. Catholic Church. Nung 1870 pa siya nilagyan ng Roman. Therefore, historically, ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church, iisang iglesia lang yan. Kaya kung si Apostle Peter ang first bishop of Rome o Catholic Church in Rome, siya rin ang first bishop of the Roman Catholic Church. Kasi yung Catholic Church at Roman Catholic Church, isang iglesia lang yan. Ba't siya ang first bishop of Rome? Kasi siya ang unang obispo na kapunta sa Roma. Hindi naman si Apostol Pablo. AD 42. Katunayan pa niyan, sabi ito, Encyclopedia Britannica ang nagsabi dyan do, basahin. Ayan, sa Britannica yung kapatid do. Sa Britannica yan, anong sinabi sa Britannica? Peter, pinakauna. List of popes and anti-popes. Ayan o, popes and anti-popes. Ang pinakaunang pope, si Peter. Sa Britannica nagsabi niyan, kung sasabihin mo kapatid, hindi si Pedro ang unang pope, maglabas ka ng encyclopedia na nagsasabi hindi siya ang unang pope. Kung hindi, kapatid, saglit lang. Kung hindi si Pedro, kasi napakalinaw ang explanation ba dyan do. Mayroon pang encyclopedia, si 64 si Pedro ang unang pope, no? May naipakita kami, Britannica yan kapatid, no? Ano yan? Standard sources niyan, resources. Hindi yan bias, hindi naman sa Katoliko yan eh. Ayan o, Peter, siya ang unang pope. Ngayon, kung sabihin mong mali ito, kung mali ito, kapatid, sino at saan mo nabasa? Yan ang hiling namin sa iyo. Kung mali ito, sino at saan mo nabasa? Kapatid, kung hindi si Pedro, sino? So, okay na ba? Yan nga. Sagutin mo. Siya ang first bishop of Rome dahil siya ang first pope. Ako tanong kasi yung nag-claim na si Peter, the first pope in your church. Yes, bro, dahil siya naman talaga. Bro, talaga bro, dahil siya naman talaga ang first bishop of Rome. Wala namang ibang first bishop of Rome eh. Kaya ito yung follow-up ko na tanong, bro. Sige, go. Ito yung follow-up ko na tanong. Anong taon na natanggap ni Peter ang kaniyang pagka-pope? No siya. Sige. Kasi siya talaga yung pope. Sige, ito. Pag sinabi kasing pope is Bishop of Rome. Yan na. The popular title of the Bishop of Rome, yun ang Pope, the popular title of the Bishop of Rome. So, kailan siya naging Bishop of Rome? Nung siya nagpunta sa Roma. Anong taon yun? AD 42. May mabasa ka ba, bro? Dapat may reference siya, mabasa tayo na nakita natin itong taon na ito. Naging siya. Ating ipakita na AD 42 siya nakapunta sa Roma. Yun ha? Hindi, yun lang yan. Wag mong, bro, wag mong kontrolin. Bro, wag mong nagtatanong ka. Nagtatanong ka, bro, wait lang ha. Nagtatanong ka kasi, kailan siya naging first pope? Sabi ko, ang meaning ng pope, the popular title, hindi yun. Bro, hindi yan tanong ko, bro. Alam ko yung tanong mo. Ulitin mo sige. Ulitin mo yung tanong mo para makita mo. Okay, may mabasa ka ba na sa first pope? Hindi, yung unang tanong mo, pangalawa na yan eh. Yung unang tanong mo. Kaya nga, kailan naging pope yan. Sagutin natin ha. Kailan naging pope si Apostol Peter? Yun ang unang tanong mo eh. Ito. Taon talaga na naging first pope siya. Ito na ating ibigay ha. Ito ayan. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Ano daw? Ang Pope is popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church. Visible head. Kailan nagsimula ang pagiging visible head ni Apostol Pedro? Nung sinabi ni Kristo, pakanin mo ang aking mga tupa.
Doon nagsimula ang kanyang pagiging visible head of the Catholic Church. Pangalawa, Bishop of Rome, kailan nagsimula? Nung nakapunta siya sa Roma. Anong taon yon? Nakapunta siya sa Roma? AD 42. O, ito natin ipakita. O, ikaw, dami mong sinasagot ka naman, hindi naman ako lumalayo sa tanong mo Oh, eto, AD 42 siya nakapunta sa Roma. Word Almanac in the Book of Facts. Ano sabi dito? The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome and the first pope. He arrived there circa 42, to 67. was martyred there, and circa 67. AD 42, nakapunta si Apostol Pedro sa Roma. So, nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome, AD 42. So, nasasagot mo yung tanong mo Pinuputol mo lang. Ayaw lang tanggapin, ayaw lang tanggapin. O, ayaw mo lang tanggapin. Tika lang bro. Tama po yan bro. Kasi yung AD 44 mo kasi, sa gawa kasi, yun to sundan kita. Kasi sa gawa kasi bro, kung titignan natin dyan sa, ano ba ito? Sa banda. Ano ba yun? ED 49 kasi yun si Paul nakapunta tika lang sundan ko lang yung ano ko. Yan na taon na kasi na yan, hindi pa siya pope na gano'n. Kung ay, mali. Pope siya na sa panahon na yun. Kung sa panahon na yun, pope siya, sa taon na kasi yun, dito, sabi dito, AD, AD 58, sa Act in 2513. Ano yan, sa Acts 25:13? Oo. Ang panahon na yun ay AD 59. Ano yan, Acts 25:13? Acts 25:13. Sige, ating tinan sa Acts 25:13. Ibig sabihin, Wait lang Sabi ito, makaraan ng ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at ang kanyang kapatid na si Bernice dahil nais nilang dalawin si Gobernador Festus. Herodes pa panahon na yun, bro. Herodes? Sa panahon pa yan ni Herodes. Ano Herodes? Gawa na to, 25. Kaya nga, sa panahon na yan, 25-26, sa panahon pa yan ni Herodes, yung sa panahon si Kristo. Si Kristo gawa 25. Bro, gawa uno pa lang. Gawa uno, umakyat na si Kristo sa langit. Ano ba to? Gawa uno hanggang 11 kapatid, umakyat na si Kristo sa langit. Ano ka ba? Gawa uno. Tika lang. Di na wala ka sarili mo. He was raised of the rank of king, made governor over the of Philip and Lysanias. Ibig sabihin na before Paul delivered speech record on that, bro. Ibig sabihin, yan na tao na iyan, nandyan si Pablo. Bro, alam mo, mga guni-guni mo lang yan, bro. Bakit kasi ayaw mo maniwala sa history? Sa history, basahin natin. Bro, basahin natin sa historya, no? Kailan, tinanong ko si Google kung kailan isinulat yung First Peter na aklat. No, the First Peter na aklat sa Biblia. The Apostle Peter who wrote this letter. He was once a fisherman but now was a disciple. Ito sa kabila, si kapatid, basahin mo he probably wrote the letter from Rome. Ayan, sa Rome niya sinulat First Peter. Sa Rome niya sinulat. Sa Rome niya sinulat yung aklat niya. Sa Roma niya sinulat. At biblical yan Kung babasahin mo kasi sa First Peter 5:13 kapatid, sa isang salin ng Bible, sa The Living Bible Translation, ito ang kanyang sulat kapatid. Kaya tinignan ko sa history kung kailan niya isinulat tong First Peter. No? Sa Roma niya isinulat ang sabi dito kapatid. Anong taon yan, bro? AD 46? Hindi, yung pagkasulat niya sa aklat niya 62 to 63 daw.
Dumating siya sa Rome around 40, pero sinulat niya itong First Peter na aklat nasa 62 na. 62. Di ka lang bro, yung pagkapangulo ni ano ba, yung pagkapok ni Peter, yun ang tanong ko. Anong taon yun? Bro, nag-start ang ministry ni Pedro doon sa gawa. Pero ang tanong mo kasi Bishop of Rome. Sa Bishop of Rome 64 AD siya dumating. Pero nag-start talaga ang kanyang leader, ang kanyang pagiging leader. Hindi, 64 AD sinulat yung Peter. Oh, ang tanong niya Brigando, kung anong taon daw si Pedro nag-take over sa kanyang pagkapangulo. Sa pagkapangulo niya as a whole, sa gawa 2 nung nagkumunsat, ano yung kunsat sa Tagalog? Bumaba na sa kanilang Holy Spirit at nag-start na silang nangaral. Diba si Pedro ang nangaral una? Doon nag-start ang kanyang ministry. Pero ang pagiging papa sa Roma nung nakarating siya sa Roma. Pero kahit pa late na ang kanyang pagpunta sa Roma, kapatid, ang starting sa kanyang pagkapapa nag-start na nung nag-take over na ang church. Kasi malinaw naman yan sa 24 sa John. Anong taon yan, bro? Anong taon ang ano, bro? Anong taon ang Yung tinatawag na pagbunsad ng pagbaba ng Holy Spirit. 33 AD yun. 33 AD. Ha? 33 AD nangyari yun. Ano lang yun yung 40 days after muling nabuhay si Panginoong Jesucristo yun 40 days. So 33 siya namatay. So plus 40 days. So 33 AD yun. More or less. 33 AD yun. 33 AD kasi 40 days siya muling nabuhay. Basahin na lang natin sa Biblia Brigando para may idea siya. No, para hindi kasi actually bro, hindi to itinuro sa inyo bro, kaya kawawa kayo, hindi kayo tinuruan ng maayos ng nyo pamunuan. Ika lang bro, hindi naman natin yan bro, hindi naman natin ipinagkakait kasi titignan natin sa Bible titignan natin sa Bible kailan nag-take over si Pedro sa kanyang pagiging. Ganito kasi lang bro, kasi ganito kasi yan. Yung tanong ko kasi, kailan naging pope si Peter? So sabi ni Bro Jando kasi 46 AD. Hindi, sabi dito 42. AD 42 siya nakapunta sa Roma. 42 to 67. So mayroong ilang taon yan? At nabasa pa dyan bro na pinigil niya naging pope siya dyan bro? 17 years. Ha? Ano? Sinabi ba dyan na naging pope siya dyan na tayo? Hindi. Supreme Pontiff of the Universe. Andiyan nakalagay yung sa baba Supreme Pontiff. Ano ba yung Supreme Pontiff? Bro, actually binasa ko kanina yung encyclopedia. Bro, ito bro, makinig ka muna Jerwin sabi kasi doon, binasa ko kanina sa encyclopedia. The popular title of the Bishop of Rome is Pope, successor of Peter, and the visible head of the Catholic Church. Yung pagiging visible head of the Catholic Church niya, inutos sa kanya yon doon sa Juan 21:15 to 17. Pakanin mo ang aking mga tupa. So lahat ng nagsasabing, ako'y tupa ni Kristo, under sa kanya. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ngayon, kailan siya nag-take over? Kailan niya ginanap yung kanyang katungkulan? Doon sa sinabi ni Brother John Ray na sa pagbuhos ng Holy Spirit sa Day of Pentecost. Correct. 33 AD yun. Yan na. Ngayon, pagpunta niya sa Roma, nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome, AD 42. Walang kontra. Ba't parang pinagkukontra-kontra mo yung mga taon? So ibig sabihin bro, 100% ka na naniniwala ka, AD 42 talaga, si Peter, yun talaga yung Pope sa panahon na yan. Hindi, doon nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome. Ang pagiging Pope kasi, tatlo ang tatlo. Ulitin ko ha. Una, Bishop of Rome. Pangalawa, successor of St. Peter. Pangatlo, visible head of the Catholic Church. Yung pagiging visible head niya, doon yung nagsimula. Sa Juan 21:15 to 17. Doon siya inatasan. Pero, ginanap niya yung kanyang role as visible head of the Catholic Church doon na sa Day of Pentecost. Doon niya ginanap sa Gawa 1:15. Ngayon, pagpunta niya sa Roma, doon nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome.
At dahil siya ang first Bishop of Rome, at ang Bishop of Rome is the popular title of ang Pope is the popular title of the Bishop of Rome, kaya siya ang first Bishop of Rome, therefore siya ang first Pope. Yun ang aming turo doon. So, malinaw naman ba dyan? sabi ni bro, Hindi lang niya talaga maunawaan. Naghahanap siya ng John Ray, butas na gagamitin niya para ipasabog sa atin. Sige, go. Hindi mo yan bro, kasi historical yan. Historical yan. Unless kung wala unless kung wala ka rin binabasang mga history, binabasang mga katotohanan, bro, maaaring mali kami, pero recorded sa history, bro, eh. Ang alam mo kung bakit hindi nyo mapaniwalaan, kasi hindi kayo naniniwala sa history. Yun ang problema kasi sa inyo. Kinakalimutan nyo yung history para lang yung maling pinaniniwalaan. Naniniwala kami sa history, bro. Naniniwala kami sa history. Paniwalaan yung sinasabi ng history. History na nga pinagbabasa namin, eh. Ito, bro, ba? Ito, Thyatira, a city founded by the Lydian kingdom, being raptured by Seleucus, a general of Alexander. Ano Hindi, bro. Ang tanong mo, bro, kasi, bakit, paano nangyari na si Peter ang first pope? Ba't ka napunta sa ang layo-layo na binagbabasa? Hindi naman yan ang pinag-uusapan dito. Mabot ka sa Mars. kaya nga, kasi tika lang. Bro, unang-una bro, doon sa binasa mo, bro, walang sinabi na si Pedro ay hindi pope. Ano ba yung pinagbabasa mo? Tika lang. Kaya nga, tika lang, makinig mo na kayo. Sige. Hindi mo na tapos. Sige, go. Sabi kasi dito, sa panahon na ito, afterward, Romans incorporate it's the kingdom of pilgrim, a Roman ally, which brought peace and prosperity under of Roman Empire, Claudian, AD 41. Wala bang problema yan, bro? Walang problema yan kasi nung time na yan, paakyat pa ang simbahan sa pag-take over. Hindi pa silang nagahari. Yung ano pa lang, yung sinasabi mong kingdom na umiiral sa panahon na yan, na pinamumunuan nila yung sinasabi mong hari ngayon. Hindi pa naman yan yung take over ng paghahari ng iglesia, eh. Nag-uumpisa pa lang sila dyan, pero hindi yan nangangahulugan na hindi na ang pagkapapa ni Pedro sa simbahan. Iba naman kasi ang kingdom ng simbahan sa kingdom ng physical kingdom sa panahon na yan sa Roma. Magkaiba yun. Sa pagiging papa ni Pedro, nag-umpisa na yan. Doon pa lang kahit pa nandyan na yung mga kingdom na yan, nag-umpisa na yung kaharian niya sa kingdom ni Kristo. Nag-umpisa na. So wala namang conflict doon, eh. Kasi ang binabasa mo, history sa kaharian ng Romano Pagano. Hindi naman history ng church, eh. Hindi naman, ano ba naman? Ibig sabihin, bro, itong sinasabi ito, under of the Roman Empire, Roman Empire. Ibig sabihin, bro, hindi yan. Nagkaupo na si Peter dito. Ay, kasi sa simbahan, sa iglesia, hindi. Wait lang. Brother Jerwin, ng panahong yan, magkalaban ang Roman Catholic at ang Roman Empire. Oo. Magkalaban, hindi siya pwede umupo doon sa Roman Empire, bawal yun. Kalaban siya. Ate basahin yung history, Brother John Ray. Sige. Para yung tanong niya ma-fix sa ano ba talaga ang nangyari, kasi mukhang out of this world yung mga mga claims niya, eh. Ang nangyari sa kanya, Brother John, nangyari sa kanya, nagbasa siya ng history about sa Imperial Kingdom. Tapos gusto niyang ikapit na doon na nakaupo. Mali yun. Basahin na ito, the principal reason. Ang hinabol ko kasi, bro, wait lang, yung pagka-pop ni basahin ko muna. Sabihin natin dito, Pope si Peter, how come nga sinabi dito, under of the Roman Empire, Claudius? Yes, sa panahon na yan, ang naghahari pa talaga ang Roma hanggang 100 century, hanggang 100 AD ang naghahari ang mga imperyong Romano. Ando na ang iglesia, pero hindi pa sila naghahari, di ba? Sa history, kahit sa history nyo, naghahari lang ang iglesia sa panahon na ni Constantine, 300 AD na, eh. Siyempre sa panahon nila Pedro, naghahari Roma pa lang. Ang pagan Rome. Panahon na ito.
Di ba? Sa Bro, sa panahon na ito, bro, si Peter, siya na ang tinatawag na first pope. Yes, bro. Sa iglesia. Sa iglesia. Yes po, first pope siya sa iglesia. Hindi sa Roman Empire. Basahin natin So, ibig sabihin, pope si Peter, tapos si Pablo na time na yan, ano lang, parang bisita-bisita lang sa kanya. Ano bisita-bisita? Hindi, Yung pareha sila obispo, pero hierarchical kasi ang obispo, bro. Hierarchical ang obispo. Pareha sila obispo, pero sa kanila, sa kanilang... Obispo. Ha? Ano sabi mo? Pareha obispo? Pareha sila mga obispo. Bakit hindi mo... Sinabi na sa 2028, pinili kayo ng mga obispo, ah. Sino pala na mamahala sa iglesia pala, hindi mga obispo para sa'yo? Si Pablo pala sa'yo, hindi obispo? Si Pablo, bro, obispo. Ha? Ito, bro, ito, basahin natin, bro, ha? Makinig kang mabuti, ha? Hindi kasi nakikinig, eh. Gawa 20, versikulo 28, ang sabi ganito. Si Pablo daw, hindi obispo. Ingatan ninyo, may inutusan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sabihin, itong mga inutusan dito ay iingatan ang kanyang sarili at ang buong iglesia at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Maraming ginawang obispo. Anong trabaho nila? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, papaano ba papakainin ang iglesia? With doctrine and knowledge. Doon papakainin. So, kasama si Apostol Pablo doon sa magpapakain sa iglesia. Hindi lang din naman si Apostol... Hindi lang si Apostol Pedro. O ngayon, nakarating siya sa Roma. Magkakampi ba ang bro. Ganito kasi yan, bro. Kasi i-claim kasi ninyo ang yung first pope si Pedro. Tapos hindi nyo ni-claim na si Pablo isang obispo. Kaya walang nakasulat sa inyo na si Pablo obispo. Si-claim nyo lang si Pedro. Bro, first pope, first pope. Tika lang, bro. Ulitin ko yung tanong, bro, kanina. Kasi pag hindi nyo nasagot ba, kailan mo, may mabasa ba tayo na natanggap ni Pedro ang kanyang pagka-obispo? Yun ang tanong ko kasi. Ha? Meron yun bang? Ang tanong ko ba? Meron bang? Yung mabasa ba na natanggap niya ang pagka-obispo ng Roman Catholic? Yun na nga, sa 1:21, 15-17, sinabi sa kanya ni Kristo, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi naman ni Pedro, opo, Panginoon. Pakanin mo ang aking mga tupa. Doon nagsimula ang kanyang pagiging visible head of the Catholic Church. Yung Catholic Church na yun din ang Roman Catholic Church. Wala namang iba. Bro, tika lang, bro. Ang tanong ko, bro, doon na sa napunta siya sa gitawag natin na Roma, may bigay ka ba na yung taon na iyon? Bro, na sinabi ba na tinanggap ni Pedro ang pagka-obispo sa Roman Catholic? Yun ang tanong ko. Yung iglesia na pinangalan ng Katoliko, yun ang iglesyang tatag ni Kristo, at yun din ang iglesyang pinangalan ng Roman Catholic. Gaya na sabi ko kanina, noong 1054, nag-split ang iglesia, yung Eastern naging Greek Orthodox, yung Western Catholic Church pa rin siya. 1521, pinasok ni Magellan ng Pilipinas, Catholic Church pa rin siya. Noong 1870, dun pa nilagyan ng Roman sa pangalan. Sa madaling salita, yung pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yun yung Catholic Church. So, ibig sabihin, bro, yun yung Catholic Church. So, ibig sabihin, bro, nahuli na ang pagngalan ng sinatawag na Roman Catholic Church. Nahuli na. Hindi. Huli ang papangalan. Sa 1870 lang nilagyan ng Roman, pero the same church lang yon nung pumasok sa Pilipinas, 1521. Kaya nga, nahuli na. Nahuli na yung pagpangalan. Yes, hindi naman problema yung paglagay ng Roman. Okay nga, yun nga. So, ibig sabihin, hindi siya kakontra na yung Roman Catholic Church, yun din ang Catholic Church kung saan naging Bishop of Rome si Apostol Pedro.
Kasi kapatid, Isang iglesia lang yun. Hindi magkaibang ang problema kasi Brother John Ray, ang turo kasi sa Seventh-day Adventist, iba ang Catholic, iba ang Roman Catholic. Yan ang turo sa kanila. Hindi. Yan ang kapalpakang turo. Oo. Kapalpakang turo yan. Bakit? So, Bro Jando, Ano? ika lang bro, palop ko lang ba? Ano? So, ibig sabihin na naiba yung pagka-registered ng Roman Catholic Church. Hindi siya naman yan registrado. registered. Ayun, mali na naman. Daming palpak. Ayan, o. Yung ano ba? Yung ano, Bro, mali. pangalan. Bro, mali I na mean, naman. Mali na I mean- naman yung I mean, bro. pagkapangalan ba? Ito, Pagkapangalan ba? ating basahin ng Partnership and Private Corporation by Ay, hindi bro, tika lang bro. Na, ano, nagkamali lang ako doon bro. Ayan, Ang ibig oh. sabihin Kaya bro, ba dyan ang kasi namin naman nagkamali siya. Sige. Yung pagkapangalan ba, yung sinabi mo kanina, na yun, doon na 18, ano ba yun? Sa 18, napakakapangalan. 70. Sa 110, sa 110 bro, pinangalanan na siyang Catholic Church. Ayun. Yan na. So, hindi, Sa 110, pinangalanan na siyang Catholic Church. From So, hindi- 110 to 1869, Catholic Church ang pangalan niya. so, From yun nga, hindi, 110 to 1869, Catholic Church siya. Pagka 1870, nilagyan ng Roman sa pangalan. Siya pa rin yun. Hindi naman ibang iglesia yun eh. Siya pa rin yun. Ano ka ba? So, kaya nga, doon ang main na tanong ko kanina. Ano? Na ibig sabihin, doon sa AD 46 ba yun? O 45 to 47 ba yun? So, doon na time, hindi pa yun nilagyan ng tinatawag na Roman Catholic Church. Bro, ito bro. Noong panahon ni Apostol Peter, naitatag na. Kasi yung pinangalanan kasing Roman. Di bro, ang sabi ko bro, yung pangalan ba? Ang pangalan ng Roman Catholic. wag mong ilayo ang pangalan sa iglesia. Hinihiwalay mo kasi ang pangalan sa iglesia. Parang ganito ba? Kailan ka binigyan ng pangalan ng nanay mo? Kailan ka binigyan? Okay. Nung pinanganak ka na. Christian na tayo bro. Pero hindi doon nagsimula ang pagkatao mo. Nasa sinapupunan ka pa lang, wala ka pang pangalan, nandoon ka na. Huli binigay yung pangalan mo. So wag mong ihiwalay ang pangalan sa pinangalanan. Hinihiwalay mo kasi. Si Apostle Peter, member ba ng Roman Catholic? Member siya. Bakit? Yung iglesia kung saan siya naging membro, yun ang pinangalanan ng Roman Catholic. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakat unan. Daghang salamat.